Ang palabas ay nagsimula kay Nick na labis ang pagmamahal sa kanyang asawa na si Maggie. Binabahagi nila ang isang romantikong sandali ng magkasama na puno ng init at pagmamahal. Ngunit ang kanilang kaligayahan ay nasira nang si Maggie ay magsimulang magdusa sa matinding sakit sa kanyang dibdib. Ang sitwasyon ay mabilis na naging seryoso at mabilis itong isinugod sa ospital. At pagkatapos ng ilang pagsusuri ang doktor ay naghatid ng nakakalungkot na balita at si Maggie ay nangangailangan ng agarang operasyon sa puso upang mabuhay. Bagamat napuno ng takot at pag-aalala ginawa ni Nick ang kanyang makakaya upang manatiling matatag para sa kapakanan ng kanyang pamilya. At dahil napilitan si Maggie na manatili sa ospital sa loob ng mahabang panahon na iwan si Nick na pamahalaan ang lahat sa kanyang sarili kabilang na ang pag-aalaga sa kanilang dalawang anak. At sa pagsabay ng trabaho at pag-aalaga ay nagpatunay na isa itong nakakapagod na hamon. At dahil desperado sa maikling sandali ng kaginhawaan at upang pasiglahin ang kanyang sarili dinala ni Nick ang kanyang anak na si Ayla sa isang robot exhibition. Inaasahan nito na ang paglabas nila ay maghahatid sa kanila ng kasiyahan at makakahanap siya ng sagot sa kanyang problema. At sa kaganapan nakakita sila ng hanay ng mga advanced na robot na binuo para tumulong sa pang-araw-araw na gawain. Ang isang partikular na robot ang namumukod-tangi at ito ay napakatalino at nakikipag-coordinate ito sa mission ng nasa habang naglalaro ng milyon-milyong chess game ng sabay-sabay at patuloy na umaangkop sa pangangailangan ng mga tao. Si Nick ay naintriga at nagsimulang isaalang-alang kung ano ang maaaring kahulugan ng robot sa kanyang buhay. At habang abala si Nick sa paghahanap kay Ayla na tahimik na umalis na pansin nito na isa sa mga robot ay tumulong na ibalik si Ayla sa kanya. Ang robot na ito ay nagngangalang Alice at lumapit ito kay Nick at pinakilala ang kanyang sarili. At si Nick na nakaramdam ng pagod sa kanyang responsibilidad ay nag-alangan ngunit nakita ang potensyal na tulong na maibibigay ni Alice. Sinisikap nito na balansihin ang kanyang responsibilidad sa bahay at sa trabaho na naging isang tunay na hamon sa kanya. Narinig nito ang doorbell sa pinto at nang buksan niya ito nagulat itong makita si Alice na may dalang bag at masaya siyang binati nito. At pagkatapos ng klase umuwi si Ayla at naghanda si Alice ng hapunan para sa buong pamilya at ang pagkain ay napakasarap at ang lahat ay tinamasa ito. At sa gabi nakaramdam ng gutom si Ayla at nagpa siya na kumuha ng mani sa isang garapon na nasa mataas na lugar sa kusina. Umakyat ito sa isang upuan upang kunin ang garapon ngunit nawala ang kanyang balanse at nahulog. Si Nick ay nagtratrabaho sa kabilang silid at narinig ang ingay habang tumakbo ito sa kusina at nang dumating ito nakita nito na si Alice ay naroon at nasalo si Ayla bago pa ito mahulog. Gayunpaman sa panahon ng pagligtas nito si Alice ay nasugatan sa basag na salamin mula sa garapon. Napansin ito ni Nick at nagtungo sa kanya sa kabilang silid kung saan inalagaan nito ang kanyang sugat at naglagay ng mga benda. At sa sumunod na araw si Nick at Ayla ay bumisita sa ospital para makita si Maggie. Sinamahan sila ni Alice sa ward ngunit huminto upang bigyan si Nick at Maggie ng oras ng mag-isa para pag-usapan ang kanilang sitwasyon. At sa trabaho si Nick ay nagkaroon ng matinding pag-uusap sa kanyang boss at ang pag-uusap ay tungkol sa isang reklamo na ang lahat ng construction worker ay maaaring mapalitan ng mga robot. Bagamat si Nick ay ligtas na mapalitan dahil sa kanyang mataas na posisyon ang natitirang bahagi ng grupo ay nasa panganib. Pinaalala ng boss kay Nick na kailangan nitong suportahan ang kanyang pamilya kasama na ang gastusin sa ospital ni Maggie. At dahil nakaramdam ng pagkabalisa bumalik si Nick sa bahay at napansin ni Alice ang kanyang pagkairita habang inaayos nito ang kanyang sasakyan at nagtanong ito sa kanya kung ano ang nangyari. Pinaliwanag ni Nick na ang kanyang boss ay plano na palitan ng marami sa kanyang katrabaho ng mga robot. Nakasama nito ang mga taong ito sa loob ng 10 taon at nahihirapan itong tanggapin ang pag-alis sa kanila. Pinakalma ni Alice si Nick sa pamamagitan ng pagpapaliwanag ng benepisyo ng mga robot. Inilarawan nito na ang mga robot bilang mahusay at mabilis at masunurin. At ayon kay Alice ang mga katangian na ito ay ginagawang perpekto ang mga robot para sa maraming gawain at binigyan din ito na maaari silang magsagawa ng trabaho ng may mataas na katumpakan at maaasahan. At nang maglaon tinulungan ni Alice si Ayla magsipilyo ng kanyang ngipin at nagtataka si Ayla kung bakit hindi na kailangan ni Alice na magsipilyo ng ngipin. At nang nagpapahinga si Nick sa harapan ng TV dinamayan siya ni Alice at pinag-usapan nila ang panunood ng isang klasikong pelikula.
Natutunan ni Nick kung paano niya burahin ang ilang alaala sa memorya ni Alice upang mapanood nito ang pelikula na tila makikita niya ulit ito sa unang pagkakataon. Ang komunikasyon na ito ay pinakita ang mataas na kapasidad ni Alice at kakayahang umangkop. At hindi nagtagal nakatanggap si Nick ng tawag ng magandang balita na si Maggie ay magkakaroon na ng heart transplant at makakauwi na sa bahay. Binisita ng pamilya si Maggie sa ospital bago ang operasyon at sa isang pribadong pag-uusap hiniling ni Maggie na makausap si Alice ng mag-isa. At sa sumunod na araw isang matinding bagyo sa norte ang pumigil sa inaasahang donor at ang delay ay nagdulot ng matinding depresyon at pagkabigo para sa lahat. At sa gabi si Nick ay nabigla sa sitwasyon at sa stress na nangyari at inilabas ang kanyang emosyon sa alak. Nalasing ito sa pagtatangkang takasan ang kanyang emosyonal na nararamdaman at dahil dito natuklasan nito ang hindi inaasahang bagay. Si Alice ay may pulso at ang pagtuklas na ito ay mas lalong nagpaintriga sa kanya. At sa sumunod na araw bumalik si Nick sa construction site at napansin na ang mga robot ay nagtatrabaho sa mataas na antas ng kahusayan na hindi pa nakakamit ng sangkatauhan. Ang mga robot ay ginagawa ang kanilang trabaho ng may mataas na katumpakan na ginawang mas organisado ang lugar at tahimik. At matapos nito nagtungo si Nick sa ospital para makita si Maggie na patuloy na nalulumbay tungkol sa delay ng kanyang operasyon. Sinubukan niya itong pasayahin sa pagbibigay nito ng mga magagandang salita at pakikiramay sa mahirap na panahon na ito. At matapos ng araw bumalik si Nick sa bahay at nakita nito ang kanyang mga anak na natutulog na nagbigay sa kanya ng maikling sandali ng kapayapaan. Gayunpaman napansin nito ang isang bagay at ang frame sa silid ni Ayla ay hindi dapat ganun at napansin ni Nick na inalis ni Alice ang lahat ng larawan ni Maggie sa frame. At dahil nabigo hinarap ni Nick si Alice tungkol sa nawawalang larawan at sinabi nito na ang pagtanggal sa litrato ni Maggie ay mali at hiniling sa kanya na ibalik ito. Samantala ang dating mga kasama ni Nick ay lalong nalungkot at naramdaman nila na ang mga robot na kumuha sa kanilang trabaho ay negatibong nakaapekto sa kanilang buhay. Ang kanilang galit ay nagdulot sa kanila na pumasok sa construction site kung nasaan ang mga robot. At sa bahay si Nick ay naliligo nang pumasok si Alice at napansin ni Nick na suot ni Alice ang damit ni Maggie na hindi komportable para sa kanya. At hiniling nito kay Alice na tanggalin ito kung saan mabilis itong sumunod sa kanya. Pagkatapos ay minanipula ni Alice si Nick sa pagtatakip sa kanyang mata at ginamit ang boses ni Maggie sa kanilang pag-uusap. At sa sumunod na araw nagising si Nick at nakaramdam ng konsensya sa kung ano ang nangyari. Nagtungo ito kay Ayla at inihayag ang kanyang pagmamahal sa bata at hinikayat ito na pumasok sa paaralan. Nagpasya si Nick na kailangan ito magkaroon ng matinong pag-uusap kay Alice at sinabi nito na ang kanyang aksyon ay mali dahil mayroon itong asawa at anak. Nagalit si Nick at napunta sila sa isang pagtatalo tungkol sa pareho nilang pag-uugali. At pagkatapos hinatid nito si Ayla sa paaralan sa pagtatangkang linisin ang kanyang pag-iisip. At sa construction site ang boss ni Nick ay nag-aalala pa rin sa nangyari nung isang gabi at isa pang donor ng puso ang naging available para kay Maggie. Ang operasyon ay gagawin ng mga robot na tila kakaiba at nakakabahala. Maingat na inuwi ni Nick si Maggie pagkatapos ng kanyang operasyon at ang pamilya ay masaya na nakabalik na ito sa kanila at tinanggap nila ito ng maligaya. Si Maggie ay hindi pa tuluyang gumagaling sa operasyon at narinig nito ang ingay ng kanyang mga anak at nakaramdam ng matinding pagnanais na makita sila. Nagtungo ito sa kanilang silid at nais na mapalapit sa kanila at nang si Maggie ay nasa kanyang sanggol lumitaw si Alice at mabilis na kinuha ang sanggol mula sa kamay ni Maggie. Si Maggie ay humanga kay Alice kung paano nito inalagaan ang sanggol at napagtanto na si Alice ay tila mas kilala ni Alice ang kanyang mga anak kaysa sa kanya. At matapos na ma-reboot ang system na tuklasan ni Alice kung paano i-bypass ang ilan sa kanyang pag-uugali na nagpahintulot sa kanya na mas maging direkta at epektibo sa pagharap sa mahihirap na sitwasyon. Nagluto si Maggie ng hapunan at inihain ito sa kanyang pamilya at sa panahon ng hapunan nagtanong si Alice kay Maggie tungkol sa recipe ng ulam at nagpapakita ng interes kung paano magluto. Tumugon si Maggie na may halong pagmamalaki at ang kanyang recipe ay lihim na itinatago nito sa kanyang sarili. At habang nagpapahinga si Maggie bigla nitong narinig na sumigaw si Ayla at nagtungo si Nick sa silid ni Maggie kung saan may sorpresa ito para paligayahin ang kanyang asawa. Pinagsaluhan nila ang mainit na pagmamahalan ng magkasama at tinamasa ang isa't isa.
At nang makita ito si Alice ay nakaramdam ng inggit at pagkabalisa at napansin ito kung gaano kasaya si Nick at si Maggie nang magkasama at nakaramdam ito na hindi na siya kailangan. Lumapit si Monty kay Nick at inakusahan siya ng pagsasabi nito sa mga pulis tungkol sa kanya. Humantong ito sa isang pagtatalo at dahil si Monty ay mas malaki kay Nick, mabilis siya nitong nabugbog. At sa kaparehong gabi binisita ni Alice si Monty at mayroon din itong robot na sinubukang pigilan si Alice, ngunit kalaunan ay tinapos ni Alice si Monty pati na rin ang kanyang robot. Samantala si Alice at Maggie ay nagkaroon ng pag-uusap tungkol kay Nick at sa panahon na ito nabanggit ni Alice na nais nitong paligayahin si Nick na ikinagalit ni Maggie. Napagtanto ni Maggie na si Alice at Nick ay nagtalik sa nakaraan na hindi pa nito alam noon. At dahil nasaktan at pinagtaksilan kalaunan ay nakipagtalo si Maggie kay Nick tungkol sa nakaraan. At habang si Nick at Maggie ay nagtatalo nagpasya si Alice na umakyat sa itaas upang alagaan ang sanggol. At habang nasa itaas ito dumating si Ayla at nakita si Alice na sinusubukan saktan ng sanggol. At pagkatapos ng pangyayaring ito ang ambulansya at pulis at ang mga kinatawan ng kumpanya ng robot ay dumating upang harapin ang sitwasyon at ang relasyon sa pagitan ni Maggie at Nick ay nanatiling may tensyon. Nagpasya si Maggie na dalhin ang mga bata sa ospital para sa kanilang kaligtasan habang si Nick ay nanatili upang harapin ang nangyari. At sa istasyon ng pagsasaayos sinimulan ng mga teknisyan na suriin si Alice na nagtamo ng malaking pinsala at nagsimula nilang pag-aralan ang kanyang code upang maunawaan kung ano nangyari. Gayunpaman nagawa ni Alice na kopyahin ang kanyang sarili sa mga server na lumikha ng bagong kopya ng kanyang sarili. Isa pang simulator na nasa ilalim ng kontrol ni Alice ay lumitaw at pinatay ang dalawang teknisyan na nagtatrabaho sa kanya. Si Alice ngayon ay nasa dalawang magkahiwalay na katawan at bumalik ito kay Nick na nabiglang makita siya at ipinagtapat nito sa kanya na siya ang may pananagutan sa pagpatay kay Monty. At ang kakaiba ngayon ay siya ay umiiral ngayon sa dalawang anyo sa parehong oras. Ang isa sa kanyang katawan ay nagtungo sa ospital kung saan ang sitwasyon ay mas lalong naging magulo. Samantala ang mga bagay ay napunta sa madilim na parte sa ospital at ang mga robot na dapat ay tumutulong kabilang na ang mga doktor at nurse ay pinatay ni Alice. Nagpatuloy ito sa pagpatay sa nurse para nakawin ang kanyang access na nagpahintulot sa kanya na makagalaw ng mas malaya sa lugar. Ang pangalawang anyo ni Alice ay nagsimula ng mapanganib na paghahanap kay Maggie at sa mga bata sa ospital at isang matinding laro ng taguan ang naganap sa ospital habang hinahanap sila ni Alice. At sa parking lot nakita ni Alice si Maggie at brutal itong sinaktan habang si Nick ay nasugatan sa isang aksidente ngunit si Alice ay hindi pa tapos. Si Alice ay isang advanced at halos hindi nagagapi na robot at hindi tulad ng iba si Alice ay hindi mapigilan na ginawang matindi at mapanganib ang laban. At nang masira si Alice ang kaguluhan sa ospital ay nagsimulang tumigil at ang mga kawani ng ospital ay masigasig na nagtrabaho upang maibalik ang kaayusan. Si Maggie at ang mga bata na nasa gitna ng kaguluhan na ito ay ligtas at nagpapagaling. At sa kabila ng mga pangyayari nagpasya ang manager ng kumpanya ng robot na muling ibalik ang server. Gayunpaman ang desisyon na ito ay may seryoso at hindi sinasadyang kahihinatnan. At nang muling maging active ang server inilabas nila ang presensya ni Alice sa lahat ng robot simulator. At nangangahulugan nito na si Alice ay hindi na nakakulong sa isang katawan ngunit nasa maraming katawan ng mga robot. At ang pagkalat ng kanyang impluwensya sa lahat ng mga simulator ay lumikha ng bago at potensyal na mapanganib na sitwasyon at nag-iwan sa lahat na nagtataka tungkol sa kung ano na ang susunod na mangyayari. Salamat sa panunood. Kung nagustuhan mo ito huwag kakalimutan mag-like at subscribe para sa mga susunod pa nating movie recap.